Right guys, welcome back sa ating Tagalog channel. Meron na naman tayong budget product reviews for today's video. So again, we have another fan from Gujodoc. Full disclaimer, this is not sponsored or paid. Hindi rin pinadala sa akin to ni Gujodoc. Binili ko to using my own money. Kasi bumili ako nito last time. This one is the Gujodoc mini turbo fan. And nagustuhan ko yung quality niya, nagustuhan ko yung fan speed niya. Ang problema lang, hindi na-adjust yung ulo niya. So I bought another one here, which is the W50. So compare natin ngayon kung anong mas okay sa kanilang dalawa. Yung price nila hindi nagkakalayo. This one is 700 plus, pero nakuha ko ng 600 plus because of the voucher, store voucher. Ito naman, 698 pesos nung nabili ko. Okay, so let's go ahead and do the unboxing first. So right here, we have the box with an image preview. Ayan, kulay pink to sa picture, pero yung nabili ko is kulay black. Okay? So here on the side, we have some of the key features, pero halos wala namang kwenta yung nakalagay na details. There you go. So nakalagay dito, dalawa lang yung available, pero again, black to dapat. Okay? So let's do the unboxing. Ito, meron palang color dito. Yun lang siguro yung indicator nila pag inaayos nila yung order. Okay? Alright, so inside the box, we have the user manual here. There you go, written in Chinese. Pero I believe meron niyang English translation sa likod. Yeah, okay, good. We also have here the fan. Check natin mamaya. And then we also have USB Type A to Type C charging cable. And of course, a strap. Okay? And then aside from that, that's basically it when it comes to the package contents. Oh, okay. Alright, so right out of the gate, ang nakita kong difference sa kanilang dalawa is build quality. So this one is plastic, made out of plastic. Ito rin naman, made in plastic din naman. Pero pag hinawakan mo siya, mapapansin mo agad yung difference when it comes to build quality. This one, not only looks more premium, but also feels more premium than this one. Kita nyo naman yung difference, diba? Mas polished yung plastic nito. And parang mas maganda. Mas yayamanin yung design nito. Okay? Again, di nagkakalayo yung price nito. Nasa 600 to 700 range silang dalawa. Okay, so before we do the comparison first, let's take a look around the W50 first. Alright, so in front, we have our main fan. Dito sa harap na to, meron tayong LED or LCD display. Ayan, so mamaya natin titignan yan. And then on this side, we have our power switch. And we have a lanyard or a slot right here. And then on the other side, we have yung adjustment ng kanyang fan speed. And it also works as a button. So, pwede mo siyang gamitin as a standby mode. There you go. And also, we also have another strap slot there. And then here at the back, we have a USB Type-C port for charging. Now, again, the model name is W50. Just in case hahanapin nyo siya sa Shopee. And then, ang capacity ng kanyang battery is 4,000 mAh. Now, sa ilalim, meron siyang rubber base. Or plastic pala, hindi pala rubber base. I'm sorry. So, wala siyang rubber base. Kagaya nito. Wala rin tong rubber base. And then, sa taas, ganyan lang. Tapos, ito yung intake niya. And then, this one is the main fan unit. Okay? Tapos, in terms of adjustment, ito yung main reason bakit ako bumili nito. Bakit ako bumili ng isa pa. Kasi ito natitilt. Like so. So, pwede mo siyang itayo ng ganyan. Pwede rin ng ganito. Okay? Ang problema lang dito, hindi mo rin naman siya pwedeng itilt ng ganyan kasi babagsak siya. So, sana nagsama sila ng base para at least magamit mo siya talaga in different angles. Kasi kung wala yun, bali wala lang din, hawakan mo pa rin siya. Pero at least, well, meron pa rin tayong adjustment compared to this one na talagang wala kang option. Alright, so, tara on na natin and see how it works. So again, meron tayong power switch. Ang una mo makikita is battery level. So currently, we're in 68%. Alright, so pag ginalaw mo to, walang mangyayari. You have to press the button para mag-activate siya. Tapos, ang initial fan speed niya is 50%. Dito naman, ang initial fan speed niya pag inon mo, maandar siya agad at 1% to, for sure. Tayin nyo muna kasi, yan. Kasi unang lalabas yung battery percent eh. So, 1% ang una niyang lalabas. Okay? Dito naman, pag inon mo, ang lalabas is 50%. Okay, so, tapos, pinakamababa niyang fan speed is 1%. Halos walang ingay. And halos wala ding hangin compared sa 1% nitong isa. Diba? Papatayin ko muna to ha. So, yun yung 1% niya. Kung makikita nyo, even on 1%, malakas yung hangin nito. So, another plus points dito.
yung 1% ito halos walang hangin eh. Ayun, no? Halos wala ka maririnig. Now, ang increment naman niya, pag in-adjust mo siya, ang mas maganda rito is mas fine-tuned. Makikita nyo, 1% pwede mo siyang gawin up to 100. So, yun naman yung plus point sa kanya, guys. Pwede mo siyang ma-fine-tune. Dito naman, ang increment niya, after ng 1%, diretso na agad siya sa 20%. By 20s siya. Ayun. So, pros and cons. 1% ang pinaka-lowest niya, tapos increments of 20%. Pwede mo siyang i-treat na mas mabilis ka makapunta ng 100%. Pero, hindi masyadong fine-tune yung adjustment niya. Dito naman, pwede mo siyang ma-fine-tune 1%, pero ang tagal mo bago makarating sa 100. So, depende kung ano yung preference nyo. Ngayon, pag in-on mo siya, battery percent ang lalabas, kailangan mo siya again pindutin para mag-activate. Tapos, ang maganda rito, pwede mo siyang pindutin na ganoon para standby mode siya. Dito, kailangan patayin mo din dito sa switch na to. Okay. So, pag in-on mo, again, dediretso sa 50%. Pag in-on mo, dediretso siya sa 1%. Okay? So, in terms of power naman, subukan natin. Start muna tayo sa 1%. Ang masasabi ko lang, mas mahina to. So, 1% lang muna. Balik na rin natin yung papel para mas makita nyo. So, 10%, 20%, diretso ko na sa 40%. Yan, 40%, 50%, 60%, tapos 80%, and then finally, 100%. So, tandaan nyo kung gano'n siya kalakas ha. Ganyan lang siya, 100%. Okay? Now, this one, try natin, 100%. Diretso ko na sa 100%. Ayan. So, makitang-kita naman 100%. So, again, bukan natin to at 100%. Same distance. Yan, ganyan lang ang kaya niyang lakas. And then, last test, 100%. Yeah. So, all in all, para sa akin, mas malakas yung power nito compared dito. Tapos ito, mas mabilis ka makapunta sa 100%. Ito naman, ma-fine-tune mo siya. Ma-fine-tune mo siya from 1% to 100%, pero mas mahina yung power. Pero ang good naman dito is meron siyang adjustment dito. Okay? So, may mga pros and cons siya, depende na lang sa personal preference nyo. Now, when it comes to battery life, nakalagay dito, 3.5 hours yung charging time. Tapos 12 hours siya pang pag low lang, tapos 2 hours naman pag high. So ayun. So again, depending on your preference, better build quality, better design, mas malakas yung power niya, and para sa akin overall mas premium ito. Ito naman, sakto lang yung power, capable pa rin naman. Tapos na-adjust to, and then na-fine tune mo yung fan speed niya. Pero overall, if ako yung pipili at bibili ulit ako, ito pa rin yung pipiliin ko. Yun lang. So, lagi ko na lang sa description yung mga links where to purchase this. Again, this is not sponsored or paid. Binili ko to with my own money. And hopefully you appreciate this video and subscribe para magkaroon pa tayo ng more budget product reviews in the future. So, subscribe kayo sa main channel natin, youtube.com/techbirol. At dito na rin sa channel ko. Ginawa ko actually pangalan ko tong channel to, Marvin S. Gabriel. So, yes, please go ahead and subscribe and support my channel for more videos like this. So, thank you very much for watching and see you in the next one. Have a great day, guys. You're always awesome.